So good morning internet world. Kumusta po mga katinta? Happy holiday mga katinta. Ewan ko kung anong holiday ngayon, pero basta ang alam ko, holiday ngayong Monday. Yung so for today's vlog ay meron tayong ride impression ulit. So ito na siguro yung pinaka-komportable. Ayan, pinaka-komportableng motorsiklo na na-test ko or nagamit ko for the past few years, no? Dahil kahit 390 lang siya, power nandyan, traction control meron, ABS meron din, positioning, upright position, napaka-relax, visor, may visor na siya, at suspension, eto, nandito tayo sa rough road ngayon, napakasarap gamitin. So complete package na rin tong 390 Adventure na to, no? Dahil napakaganda, mapa rough road man or sa simento, is sarap niyang gamitin. Napaka-agile, ang sarap i-maneuver, napakagaan niya, ang layo sa weight ni NK400 natin. Ito, sobrang gaan, ang sarap gamitin mga katinta. Ito na yung pinaka-komportableng motorsiklo na nagamit ko. So in memory of Uncle Jing, ayan, Jesse Garcia, sa kanya to. Yun, miss na miss ka na namin. Isa siya sa mga nagbuo at forefathers ng Quirino Riders Federation. Ayan, sa mga hindi nakakaalam na QRF, ayan, ngayon alam nyo na. Anyway, mabalik tayo sa motorsiklo na to. Susubukan natin yung 0 to 100 nya, at titingnan natin kung ilang seconds. Paabutin natin siguro bago mag rev limit, no? Tapos saka tayo mag-shift. Okay. Ang kagandaan nito mga katinta is pwede mong i-on or i-off yung traction control. Yun, napakaganda. So wala kang alinlangan, mapa rough road man or malus gravel ka man, meron siyang traction control. Sarap gamitin sa Ironman nito. Super relax. Subukan natin laruin dito sa may twisties, no? Grabe ang gaan niya, no? Para lang siyang 200cc, so sobrang gaan. Or marami pang mas magaan to kaysa sa mga ibang 200cc. I think I'm in love with this motorcycle. Ang sarap niyang gamitin mga katinta, grabe. Meron na rin pala siyang USB port. Ayan, so dito nakalagay na rin dito. Pag naglo-long ride ka, ayan, hindi mo na po-problemahin ang charger ng iyong cellphone dahil meron na siyang USB port. Gusto kong subukan to sa off-road, no? Sa talagang light trail lang naman, hindi naman yung sobrang hard. Pero never mind, dito pa lang sa highway talagang super satisfied na. So anyways mga katinta, just a quick review lang naman to, ride impression. At yun, punta tayo ng Dinadjawan para mag breakfast.
So yun nga mga katinta, dito na tayo sa Dinadjawan, dito sa public beach. At ang masasabi ko, Moto Tinta approve. Napakasarap niyang gamitin, napaka-relax. Hindi ko ramdam yung pagod dahil sa positioning niya is upright position, no? Adventure na adventure talaga. At ang kagandahan nito, meron siyang road and off-road. Ayan. Pwede mong i-off yung traction control niya. Pwede mong i-off yung ABS. So may mga selection. So just a quick tour mga katinta. Ito yung selection key. At ayan yung TFT display niya. Wag na nating galawin yan dahil hindi naman tayo babakbak. So standard mode lang. At ang nagustuhan ko pa rito is yung clutch niya at saka yung kanyang brake lever is may adjust. Ayan, pwede mong i-adjust. So yun, dito ko na tatapusin tong vlog natin. At yun lang masasabi ko, okay na okay, sarap gamitin, power, torque, comfortability, goods na goods yan si KTM 390 Adventure. So yun lang mga katinta, ride safe po sa ating lahat. Peace!